More than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin. Oo nga naman. Hindi naman sila mga magulang. Tsaka paano mo didisiplinahin? Sino magdidisiplina? Si Leila de Lima na mahilig sa saba. Sa parang sinasabi ni Leila de Lima, didisiplinahin niya si Inday Sara. Pagdating sa budget, Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. kawatan, magnanakaw, sindikato, mga baliw, ogag. Yung mga lahat ng mga sumisipsip, mga parang mga garapata, kuto, linta na sumisipsip ng kaban ng bayan. Diyos mio. Ito na naman tayo. Another day, another uratan session mga bossing. At nako, mainit-init. Mainit-init pa mga bossing. Maraming mga balita tayong nakikita dyan sa social media. At marami tayong mga nakikitang mga issues ngayon, mga diversions, ayan, mga kung ano-ano pa. Pero syempre, bibigyan natin ng solong reaksyon ang mga malulupit, humahagupit na mga birada ni Inday Sara. Yan, hindi na natin patatagalin. Hindi na natin patatagalin pa. Dumiretso na kagad tayo sa bomb site, ika nga. Ayan. So, si Inday Sara, kasi nung nakaraan, mga bossing, si Inday Sara ay tinatanong na ang mga mainstream media patungkol, nung nandoon pa siya sa Davao del Norte, patungkol sa mga issue ng Pilipinas. Sabi niya, pinangako niya, na I will answer all your questions in next time. Kasi nandito tayo ngayon para makisimpatya, para tumulong sa kapwa. Dito panahon para sa pamumulitika. Dahil mga chismoso ang mainstream media, hindi ito ang panahon para sagutin niyang mga condescending na mga tanong ninyo, mga walang kakwenta-kwentang mga tanong ninyo para lang meron kayong maibalita. Magtulong-tulong muna tayo, ha. Tabang-tabang muna tayo sa mga kababayan natin biktima ng kalamidad, ha. So eto nga, dumating itong araw na ito at malupit kasi nag-allocate siya ng oras para sagutin ang lahat ng mga tanong ng mga Pilipino pati ng media. Solid. Ayan, kaya simulan na natin. Habang maaga pa, sasagutin niya lahat ng mga maiinit na issue. At talaga namang umaatikabo yung mga sagot niya rito. Kaya ito ang sasabayan na rin natin ng reaksyon yung mga statement niya dito, ha? Panoorin natin hanggang dulo. Merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Ayan, that's first diversion. Which is yan naman talaga ang gawain ng administrasyon na sa tuwing papunta sa kanilang direksyon, yung trail of evidence, gagawa sila ng mga kaliwat kanang smoke screen. Noong yung asawa niya, ni asawa ng presidente, hindi ba? Nagkaroon ng chismis. Actually, hindi chismis, totoo. Pero chismis, nakasama siya. Yung alam niyo yung na-overdose sa droga.
yung anak ng isang bilyonaryo na kabata-bata pa o na overdose sa droga, umamin din mismo yung asawa noong namatay na talagang bumatak sila. Hindi naman nila inamin na nandoon ang unang ginang pero kasama sila sa entourage. Yung asawa, yung babae, kasama sa entourage dahil nagtatrabaho ito sa opisina ng unang ginang. Ay, hindi ko alam kung mismong sa Office of the First Lady o isa sa mga opisina na pinangangasiwaan ni First Lady. So, umamin, ito nga nakakapagtaka, no? Kasi nung umamin yung asawa noong namatay na nagdodroga sila, so ibig sabihin merong kasama ang First Lady sa grupo niya na addictus. At kung addictus yung kasama niya, saan kumuha ng droga yun? Hindi naman taga-Amerika yun, mga taga-Pilipinas yun. So, sino source nila sa Amerika? Ano yun? Pinasok nila mula sa Pilipinas, papunta sa Amerika yung sininghot nila? O doon na nila kinuha? Yun yung mga tanong, ha? At saka isa pa, sinisanti ba? Yung asawa na yon na empleyado nila, sinisanti ba? Kasi syempre umamin siya, nagdodroga siya, tapos nagtatrabaho siya sa gobyerno. Paano yun? Di ba yun yung mga malulupit na mga tanong na talagang pinipilit na alamin ng taong bayan, tapos biglang boom, biglang tinrabaho si Pangulong Duterte. Biglang kung ano-ano yung mga issue na binuksan, biglang inactivate yung Department of Justice at kung ano-ano pa mga ahensya, media, mga troll. Di ba? So, pansamantala nawala dun yung atensyon. So, yung diversion at marami pang ibang mga diversion, mga bossing. Pero alam mo, sa tuwing dinadivert naman nila, yung kalikasan, pilit namang ibinabalik sa kanila. Yung mga issue. Diretso natin. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Ma'am Queenie? Alright. Buenas tardes, ma'am. Yes, Yeah. Is it true that the family of the blogger who posted a picture of PBBM captioned headshot approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never, Fake news. So saan nanggaling yung balita na yun daw nagpost ng headshot na vlogger na napakatanga talaga, sa totoo lang. Napakatanga nung nangyari na yan. Kasi may arrow, bogo, di ba? Bogo. Ibig sabihin nun sa bugo. Ibig sabihin nun sa mga Bisaya, bopol. Tapos may arrow papunta sa ulo ni Presidente. Tapos ang caption, translated pa yung caption, headshot. Siguro binisaya yung sapul na sapul. Siguro something like that. Basta yun yung lumabas, headshot. Tumantakin mo. Yung nag-post, hinuli dahil sinabi na hitman daw siya. Hitman daw siya at tila mo nag-i-incite siya na i-assassinate yung presidente. Diyos ko po. Tawan-tawa yung mga Bisaya. Sabi nga itong mga Tagalog talaga hindi makaintindi ng humor. Ibig sabihin, bugo, may arrow na ganun, ang bugo, yung presidente. Ganun ka-frustrated yung mga tao to the point na they're starting to make fun of the president. Why? Akala ko ba masaya taong bayan? Akala ko ba tumataas yung rating nyo? Tapos, pagka may taong nagsasalita against you, again this is not a troll account. Itong naglagay ng mga ganyan, yung bogo na yon, yung headshotan na yon, totoong tao, tinan mo nahuli nila. Pero tinan mo yung mga gumagawa ng mga pangit na picture rinda, yung mga nagsishare ng mga meme. Tingnan mo, pag tinan mo, lock profile, as in, dadalawa yung kaibigan. Isang linggo pa lang yung account. At saka, ang dami na namang ang daming si Inday, gusto na nilang mamatay. Si Bato nga, may picture pa na may lalaking nilagay niya yung niya na may hawak na baril.
O hindi ba bakit yun? Hindi iniimbestigahan. Tapos ito lang, nag-post lang ng ganun, bugo. O bawal na ba sabihan bobo yung yung presidente? Kung yun ang opinion mo dahil yung tingin mo, bobo talaga eh. Pag ini-interview, utal-utal, paikot-ikot, walang pinupuntahan yung mga sinasabi, anong tawag mo ron? Oh, so fake news, lumapit daw kay Inday, pero sabi naman na Inday, hindi. Bakit naman lalapit sa akin yun? O may PAO naman, no? May Public Attorney's Office naman. Pwede naman siyang doon lumapit para humingi ng abogado. I never received a request for help from the family of the vlogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no because if it's this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong... Ayan, kaya pumutok yung issue na yan na lumapit daw sa kanya, kunyari. Pinapalabas na naman ng mga putang ng mga fake news peddler na katulad ko. Kaya sinasabi nila na gano'n kasi nga pinalalabas nila na itong mga tao na ito na nagagalit sa administrasyon, pakawala ni Inday. Pati nga itong Kiko Barsaga, sinabi na pakawala niya eh. Oh, ganyan ang mga takbo ng isip nila. Hindi nila kasi kayang tanggapin na ang mga tao, individual, nagagalit na. Lahat ng tao, hindi mo naman kailangan siguro ng may mag-enable pa sa'yo para lang malaman mo kung tinatarantado ka ng mga nasa gobyerno, di ba? Oh, hindi naman siguro kailangan mo pa ng mga enabler. You have your social media, merong mga images na kumakalat, so you're just sharing it kasi natuwa ka dun sa ano na yon, meme. Ang dami rin namang meme tungkol sa kay Duterte, tungkol kay Inday Sara, pero bakit yung mga yung mga anti-Marcos posts lang yung tinatrabaho nila? Lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya or pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Next question. Another issue po, okay lang po ba? Okay. Former President GMA proposed a bill expanding or giving additional duties and responsibilities to the Vice President. Would you say na kulang pa ang existing duties po ninyo as VP? Meron pong bill, House Bill, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo of an OVP charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, nakalagay lang doon yung institutionalization ng mga units sa opisina ng Pangalawang Pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi pagpasok namin, ma'am, ang nangyayari, bago lahat, lagi, walang institutional memory ang Office of the Vice President. So bago siya lahat lagi. Pagpasok ng bagong Vice President, bago ang opisina, bago ang structure, ang HR structure niya, bago ang mga units. So ang ginawa namin, ma'am, para merong continuity sa lahat ng mga Vice Presidents ay ginawa namin ng charter. Dinify namin doon na dapat merong USEC, dapat merong ASEC, ang opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga... Ang galing ni Inday, no? Lahat ng tanong kaya niya sagutin. Mantakin mo, batas ito na na ginawa or tawag dito, pinasa ni Gloria Arroyo tungkol sa institutionalization ng kanyang opisina. Ang ibig sabihin nito, pag pumasok kasi yung bagong Vice President, lahat bago, pati empleyado bago. So parang gustong mangyari ni Inday Sara for continuity, tsaka para din ma-regular yung mga tao. O talagang itong opisina na to, kung sino yung mga tao dito, ito na to. O sila na, yung mga kailangan yung opisina, parang Malacanang, di ba? Yung Malacanang Palace, meron na sila talagang palace.
kumbaga, magkaroon ng Vice President ng ganun din. Talagang Office of the Vice President na building, ganyan. Tapos, may mga empleyado na regular, o di ba, mga civil service mga passer. So para hindi magulo, kasi para at least pag dumating yung Vice President, i-orient na lang nila yung Vice President kung ano yung sistema, and then kung may kailangang i-improve sa sistema, mag-i-implement yung Vice President. Hindi yung katulad sa gobyerno, 'di ba? Yung pagdating yung ginawa ni Pangulong Duterte na build, pag pumasok yung bagong presidente, may iba siyang priority. So pwede niyang i-unprogrammed muna yung mga approved na mga proyekto nung nakaraang administrasyon, tapos i-prioritize niya yung kanya. Which is nagiging palpak. So parang minsan tuloy kulang yung 6 na taon ng isang presidente, kasi nga ang nangyayari pagka natapos niya yung termino niya, nailatag naman niya yung mga predicates, nailatag naman niya yung kumbaga blueprint ng plano para sa future, pagdating nung bagong presidente, iba yung trip niya sa buhay. So mangyayari, nasasayang yung mga matatagal ng pinagplanuhan, yung mga napondohan na mga proyekto, dahil minsan nagiging political din. Ako, ayaw ko dun sa presidenteng pinalitan ko. So para hindi yung legacy hindi ma-credit sa kanya, i-stop ko na lang. Gagawa ko ng legacy ko na sarili. So yun yung sinasabi. Tsaka yung sa budget naman, kailangan daw ang isang vice president, yung kanyang budget ay fixed. Hindi rin naman pwede yun. Sa akin hindi pwede yun, kasi bagamat taon-taon inilalaban ni Inday Sara yung kanyang budget, pero syempre nagbabago yung tawag dito, priorities ng Office of the Vice President. So unless yun nga, gagawin ngang institutionalized yung basta nasa Office of the Vice President ka, dapat meron kang relief operations, meron kang budget para sa education, para sa health, yung para siyang mini president ba. Yung mga ganon, yung extra na budget para, so halimbawa kung gagawin nating fix na ang budget ng OVP is 5 billion, ito yung mga proyekto ng OVP na kumbaga sa lahat ng vice president, yun yung magiging standard na trabaho nila. Kasi ang vice president, walang wala siyang mandato. Mandato niya is to wait for the president to become incapacitated para siya pumalit, di ba? A heartbeat away nga of becoming a president. Ibig sabihin, pag huminto ang tibok ng puso ng presidente, ready siya na maging presidente. So basically, inaantay lang niya na mamatay yung presidente, ganun. So parang spare tire lang talaga siya, na kapag na-flat, ako yung papalit, ganun. So yun lang talaga yung mandato. So ngayon, ang mangyayari dun sa institutionalization, magkakaroon na ng talagang ganap yung Office of the Vice President. Na kailangan pondohan ng gobyerno. So magiging fixed yung budget ng gobyerno para niya yung mga functions niya na yun. Kasi sayang naman yung posisyon. Di ba? Parang inaantay mo lang mamatay yung presidente. Nagpapasweldo ka ng mga tao sa opisina mo para antayin mamatay yung presidente. Why not? Habang buhay yung presidente, mag-function ka din. Hindi ba? Function ka din. Tulungan mo yung administrasyon sa pagre-relief operation, sa pag-medical mission, sa pagganito. Di ba? Wala nang problema yun . Kahit na duplication yun, ang nakikinabang pa rin naman yung taong bayan . Di ba? Hindi naman taga-Africa na ikinabang. Hindi naman taga-Australia, hindi naman taga-Amerika. Ang nakikinabang naman Pilipino. So, ano ngayon? Kung may ginagawa na ang DSWD, tapos yung ginagawa ng DSWD, dinuduplicate nila, hindi naman sila tumutulong sa parehas na lugar. Halimbawa, tumulong na siya sa barangay 123, tapos si VP sa barangay 123 din pupunta. Siyempre, hindi rin naman kaya ng DSWD let's say, for example, na magbigay ng tulong sa buong Pilipinas at the same time. So at least meron siyang opisina na nakakatulong. So mas maraming natutulungan, mas happy, 'di ba?
Although nagagalit din tayo noon kay Leni Robredo na dinuduplicate niya yung ginagawa ng DSWD at ng iba-iba pang mga ahensya. So ngayon mas naiintindihan natin dahil dito sa ginawa ni Gloria at dahil dito sa pagpapaliwanag ni Inday na yun yung plano talaga na ma-institutionalize at maging specific or madagdagan yung ng OVP. Units, KM, HR, legal, finance, yung opisina ng, of course, yung security unit na naging controversial sa aking termino. At, yung OVP, him namin, at mga iba pang mga administration policies inside the Office of the Vice President. Kung makikita ninyo, wala kami nilagay doon na specific project dahil ang ang function ng Vice President ay kumbaga constitutional successor. Yun lang ang only function ng Office of the ng Vice President. Pero sa atin, traditionally, ang Office of the Vice President ay binibigyan ng budget for the Vice President to decide on what his or her projects are, and then they can implement projects to complement the services of the other national government agencies. So on that note, hindi namin nilagay yun, ma'am. Kasi baka naisip ko, merong Vice President na papasok na wala siyang project, wala siyang gustong gawin, kundi maging constitutional successor lang. So, ibig sabihin, mag-aantay lang siya na mawala yung presidente. Pero, so far, wala pa naman tayong nakita by history, wala tayong nakita na Vice President na ganun ang gusto niya. Lahat merong kani-kanilang projects. Ang hindi lang namin ginawa ay mag-define kung ano yung project. Kasi magdedepende yon sa panahon kung kailan siya naging Vice President, sa panahon kung kailan anong relevant na project. So ang ginawa lang namin ay yung structure ng opisina na kahit anong project ay ma-implement noong organization. Just one last po. Yes, ma'am. I don't know if you already asked for your reaction to the viral video of PGMA. The last time that she shook hands with you and nung pagtalikod niya is parang tila sumimangot siya. What's the relationship between you two right now po, yung status? Ni ma'am? Sko naman. Napakawalang kwenta naman nung tanong na yun na ganun talaga si Gloria, matanda na yun. Yung muscle niya sa pisngi, ayaw niyang masyado kasi when you smile, ilang daang muscle, libong muscle ang ang nagagamit mo. Lagyan natin dito sa kaibigan ko. How many muscle do we use when smiling? Ayan, ganito karaming muscle yung ginagamit natin, ha? 10 to 17 facial muscles. 17 muscles yung kailangan mo pagka ngumiti ka. Matanda na si Gloria, baka pagod na yung mga muscle niya, kaya tapos bunabalik niya na kagad. Itong mga tanga naman itong mga tanong na to. Wala, ganun naman kasi talaga si Mami. Diba? Putangin na yan. Mantakin mo, wala na kayo may tanong. Sinong nagtanong yan? Tarantadong ng media. Putangin na yan, dapat siya sinisisante na. Ginawa na lang tindera sa palengke. Masyadong lahat na lang ginagawa ng issue. Alam mo, bubong-bubo si Inday. Yun talaga yung tanong mo. I mean, anong magagawa nun sa bayang Pilipinas? Magkaibigan ba kami ni Gloria? Ba tanong mo? Okay naman kami. Hindi lang sa akin. Nakita ko na rin siya, ganyan siya sa ibang tao. It's nothing personal. I don't think it's she's doing it on purpose and she's doing it to express disgust or to express disapproval sa isang tao.
It's not the first time she's done that. We have Ms. Camille Zamonte again, then last 2 questions. Ma'am, just want to get your reaction kasi po dun sa House, binawasan po nila yung OVP budget. Ano po yung tugon nito? Kasi may mga ilang kongresista rin po na naghayag po na dapat daw pong bawasan itong budget dahil pilit nyo raw, ilang beses nyo raw po na ini-snub yung kanilang pagdinig. Isang beses lang ako hindi pumunta. Sa plenary, 2 beses. Sa plenary, 2 beses ako hindi pumunta sa kanila. But beyond that, as early as August, I think August 15, nung tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay bawasan nila ang budget of the office of the Vice President. Dahil sinabi ko at the time, it's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. So on that point, tama nga ako sa sinabi ko noong August. Hindi man siya nakakagulat. Hindi na ako nagugulat sa House of Representatives. Last 2 questions. Sorry. Sola. Baka pwede niyo pong sagutin yung sinasabi ng iba, especially Congresswoman De Lima saying that you're a brat. You would like to address that comment of her po? Oo. Kasi hindi Yes. ka nga daw po sumipot sa budget. Oo. Ang administration, and that is led by Malacanang Palace, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung 6th category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, vloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, Lucaret, crazy. At number 4, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. Pro-China, brat, Luka-Luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila De Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent
ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin. Oo nga naman. Hindi naman sila mga magulang. Tsaka paano mo didisiplinahin? Sino magdidisiplina? Si Leila de Lima na mahilig sa saba. Para mo sinasabing sasabihan ko yung anak ko na wag maglandi tapos napakalandi mo. Iba-iba yung lalaki mo, di ba? Parang ano naman yun. Ito na lang. Pagdating na lang sa budget. Sa parang sinasabi ni Leila de Lima, didisiplinahin niya si Inday Sara. Pagdating sa budget, meron nga siyang issue sa pag-handle ng budget. Di ba? Diyan sa Department of Justice, daan milyon din yata yan na cash advance daw. Di umano na hindi niya pa nasisettle up to now. Tapos di umano, although na-acquit na siya, diyan sa mga kaso niya diyan sa Bilibid, tinan mo, nangungulekta daw sa Bilibid, di umano That's sinasabing totoo. Actually, na-dismiss na nga yan pero I mean, meron siyang bahid, meron siyang mga kaimoralan sa katawan niya, meron siyang mga ka-demonyohan sa sarili niya. Na kung makapagsalita siya ngayon, akala mo naman siya may disiplina. Ang ina niyan, umaming ka nga na na yung asawa mong, yung driver mo na may asawa kinalantari mo Tapos nagsuntukan pa nga sila nung isa mo pang driver Walang hiya naman Dahil lang sa tinuhog mo sila pareho Tapos gusto mo ikaw ang magdidisiplina kay Inday Sara? Oo. Anong moral ascendancy meron ka? Diyos ko po. Ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception. Ang sakit? Oo nga naman. Di ba? For the longest time, even before this administration, sa mga pelikula noon, ang tawag nila sa congressman, buaya. So even before this institution, ganun na yung reputasyon. Oo, congressman, buaya, di ba? Ganun ang tawag sa kanila. Tapos sila na mga buwaya na may mga insertion, may mga pagnanakaw, may mga flood control projects na may mga sarili pa sila, kanya-kanya pa silang mga mga tawag din mga construction firm. Nagsiyamanan sila nung naging mga politiko sila. Sila ang magdidisiplina kay Inday Sara. Yung the very institution na sinabi ni Pangulong Duterte, the most rotten institution in the Philippines, the Congress. Kayo ang yung problema nga sa inyo galing Yung ang sinasangkot sa anomalya ng flood control, yung speaker nyo, yung pinakatatay nyo, at saka yung kanang kamay niya, yun ang itinuturo dito sa mga pagnanakaw. Tapos, meron kayong tigas ng mukha na didisiplinahin nyo ang opisina ni Inday Sara? Hayop namang kakapal ng mga mukha nyo. For all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila. Sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, luka-luka, confidential funds, at brat. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin, ma'am. Ayoko, ma'am. Pag sinabi ko, then matuto sila, and then makaisip sila ng bago. Wag na. Last question. It's a narrative by anti-Sara Duterte groups. Ma'am, si former Speaker Romualdez appeared before the ICI today at sabi po niya na he's happy to be invited daw at willing naman daw po siya mag-share ng kanyang mga nalaman
tungkol sa budget process at information on insertions. Your thoughts on this one? Wala na, hindi ko na siya iniisip, ma'am. Wala akong comment, ma'am, sa kanyang pag-attend Sa ICI. sa ICI. Or do you believe in integrity of the ICI? Sinabi ko na yan, diba? Na ang ginawa lang kasi ng Pangulo noong tinamaan siya nung sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. So, para bang ako dapat ang imbestigahan, ako din ang gumawa kung sino ang mag-iimbestiga sa akin. So, on the question of integrity, definitely, hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. And again, going back to Mr. Bilyonaryo, bakit bilyonaryo yung pangalan ng ninyo? Meron na kayong mga billion dyan sa kumpanya ninyo? Ganyan. Sabi ni Mr. Bilyonaryo, ano yung sabi mo, sir? Controlling the narrative. Yes, controlling the narrative. Okay. So, thank you. That wrap up our personal... Pinagbiyahe mo ako ng ganito kalayo, Mr. ma'am. Kahinhinan, tapos i-wrap up mo lang ako ng... Okay, ma'am. Next question. Ito si Mr. Kahinhinan, ha? Ma'am, thank you for accommodating for more of our questions. In relation dun nga sa corruption issue, marami pong mga negosyante ang nag-express ng kanilang concern because maaring nakaka-apekto nga raw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi nyo dito? Dahil eventually, of course, it will affect the economy. Yes, ma'am. Totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro, top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, 'di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, from top to bottom, merong humihingi. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, 'di ba, nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. At yan din yung rason, isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila pumupunta na lang doon sa Thailand or pumupunta sa Vietnam. At meron na ngayon, marami pumupunta sa Bangladesh because nakakaapekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. Yung corruption complaint ng foreign investors and even domestic investors, hindi yan ngayon lang. Malamang kung noon ang nangyari,
malamang kung noon napapaisip pa ang investors na o sige, tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay or nag-shortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not think about or include the Philippines. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na yan, nandyan na yan. Complaint na yan ng mga investors dati pa. At bakit ko alam? Dahil naging mayor din ako. Totoo yan ha. Totoo yan. Kasi si Mayor Isko, isa yan sa mga gusto niyang ayusin eh. Yung ease of doing business. Sobrang dami talaga red tape dito. Kuha ka barangay clearance, mayor's permit, putangin na yan, kuha ka pang DTI, kuha ka pang BIR, ang dami. Oo, tapos kung magdinegosyo ka, maliit na negosyo, ang puhunan mo, mga 100,000 lang, putangin na sa dami ng lalagyan mo. Sa dami ng manghihingi ng lagay sa'yo, putangin na sari-sari store, na sigarilyo na lang yung mabubuksan mo, hayop yan. Oo, totoo. Kaya wala talagang gusto magnegosyo rito. Tapos paano ka mag-i-invite ng negosyo? Eh hindi ba, lumabas nga nung nakaraan doon sa parang yung Amerika ay binalaan na yung kanilang mga investors na mag-ingat sa pamumuhunan sa Pilipinas. Dahil nga sa matinding corruption at sa buong mundo, imaginein mo yung nireport ni Gretchen Ho, nagpapapalit lang $300. Mantaki mo, hindi pinalitan doon sa somewhere in Europe. Hindi pinalitan dahil daw, saan galing? Sa Pilipinas. Nako, mga launderer siguro tao dyan, mga magnanakaw. Parang ganun eh. Basta dahil galing sa Pilipinas, hindi inonor yung magpapalit ng pera sa money changer sa airport. Imagine. Yun ang status natin. O tapos saka, tinan mo naman, yung turismo natin bumagsak. O paano mo sasabihin na umaangat ang ekonomiya natin? Lahat pabagsak. Mayor ako ng Davao City. Siyempre, ang gusto namin na pumasok na pera sa Davao City ay yung galing sa labas, diba? Whether it be from Visayas or other parts of Mindanao or from Luzon or from other parts of the globe, gusto namin pumasok siya sa Davao City. At pag napapansin namin, pag kinakausap namin yung investors, meron kami sa Davao City, yung Davao City Investment and Promotion Center, DCIPC namin. At pag napapansin namin na hindi pumupunta, tumitingin, tapos hindi na bumabalik or nag-a-attempt mag-open pero hindi natutuloy, pag tinatanong namin yung merong researchers yung office na yon, nag-i-interview sila, isa doon sa mga sinasagot, corruption. Kasama doon ang cost ng investment, tubig, kuryente. Sunod dyan ay connectivity. Sabi nila, masyadong mabagal ang IT infrastructure ng Pilipinas. At nandoon na, dati pa, yung corruption. Kaya sinasabi ko, noon, kinoconsider tayo, ngayon, hindi na talaga. Dahil sa ginagawa ng administrasyon. Malaking bagay yun ha. Again, yan ang, syempre si Inday Sara, may ikot yan. Di ba? Saan nagpupunta yan sa buong bansa? Sabi nyo nga, Inday pasyal eh. Paano yung pasyal niyan? At pag namamasyal yan, isa yan sa mga ginagawa niya. She's gathering intel kung ano ang tingin ng mga nasa ibang bansa sa atin. Sabi ko nga sa inyo, pagka ang isang bansa naisip ang Pilipinas, siyempre, ang unang iisipin nila presidente, hindi ba? And if mayroon silang nalalaman na o naririnig na corruption sa Pilipinas, sinong nasa isip nila kagad? Ang nasa isip nila si Bryce, si Alcantara? Hindi, yung head of state, yung leader ng bansa na yon. Kapag may pangit na nangyayari sa bansa na ito, yun kagad ang iniisip nila. Yung leader, yung head, siya kagad ang naaalala.
Kasi lahat yan ng mga magaganda o pangit na nangyayari, nagre-reflect yan sa leader, sa presidente. O limbawa, may Pilipino na namatay sa sa Amerika. Dahil sa let's say for example, isang terrorist attack. Iisipin ba natin yung mayor, yung governor noong noong lugar kung saan siya namatay? Hindi. Ang lagi natin iniisip, yung pinakakilala natin, sino? Yung leader, yung tatay, yung may-ari ng bansa. Yung may-ari ng bahay, di ba? Yun kagad ang alam natin. So, parang dito kasi, sinasabi nila na, walang kinalaman si Bongbong dyan. Diyos ko naman. Alam naman yan ng lahat ng world leaders na ang budget ng bansa, ang huling may say, presidente. So, kung ang isang budget ay corrupt, sinong sisisihin mo? Yung gumawa ng budget? Hindi, yung presidente na nag-approve. Di ba? Kaya ka nga approver eh. Kaya ka nga signatory eh. Kasi itong mga nasa baba will try to corrupt. Hahanap yan sila. Kumbaga mag-waste yan sila eh. Ngayon ikaw kung tatanga-tanga ka or kung kasapakat ka, pababayaan mo yung mga ginawang loopholes, corruption netong mga gumawa nung pagbabudget. Halimbawa, ang lulutuin, ang budget natin sa isang taon sa pagkain ay halimbawa mga 100,000 sa isang household, 100K. That's sa 100K na yan, nandoon na yung yung mga menu, ganyan. Pero ang hihingin mo, ang hihingin mo mga 700,000 o mga 1 million yung hihingin mo. Bakit ganun? Ang forecast lang natin 100,000. Kasi kunyari, hindi kasi maglalagay pa tayo dito ng minsan may birthday, so maglilechon tayo niyan. Pambili ng yelo, ganun. So, gagawan nila ng mga paraan para maipasok nila yung mga pera na ibubulsa rin nila. Sino mag-a-approve nun bandang huli? Katulad ako yung tatay, ako yung nagtatrabaho. Sino mag-a-approve ng budget ng bahay natin? Syempre ako yung nagtatrabaho. Pipirmahan ko ngayon, sige, ito pera. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, hati-hati rin tayo dyan. Hindi ba? Diyos mio. So, ganun ang siyempre, alam ng yan eh. Alam ng buong mundo kung sinong pumipirma. Sino yung may last say? Sino yung dapat na, second line or third line of defense? So, sasabihin natin sa ibang bansa, hindi, mabait yung presidente na. Ba't corrupt yung bayan nyo? Hindi kasi corrupt yung mga congressman. Hindi. Kasi yung mga congressman, party lang yan noong bansa. Nasa yan? Nasa leadership yan. Leader ba ang kamara? Hindi. Ang leader, yung presidente, yun ang leader. So yun ang talagang masisilip, makikita ng lahat ng mga bansa sa ibang, kasi tinan mo noong Pangulong Duterte ang presidente, pagpupunta ako ng ibang bansa at nalalaman nila na Pilipino ko, ang una nilang sinasabi, your president is good. Your president is tough. Your president doesn't like drugs, blah blah blah. I hope that our president here in our country is like your president. Kilala si Pangulong Duterte bilang isang matapang, firm at magaling na leader. Ngayon, pumunta ka sa ibang bansa. Pumunta ka sa ibang bansa. Anong mga chismis tungkol kay BBM? Ngayon lumalabas ulit yung mga yung mga Guinness World of Record. Sa Guinness World of Record, sa 25 years na naging presidente si Bongbong, siya ang pinakamagnanakaw na presidente sa buong mundo. Pantay pag nalagay ka sa Guinness World Record, ikaw yung numero 1 sa larangan na yun. Yun nga lang, hindi sa kabutihan. Yung tatay niya na ilagay dun sa larangan ng mga magnanakaw na presidente, numero 1 siyang pinakamagnanakaw. Sabi ko nga sa inyo lalo na ngayon, yung ninakaw ng tatay niya ng 25 years, nawala dito, nawala sa Pilipinas, ng ng 3 taon. Diyos mio. So, sinong sisisihin? Ngayon, si Claire Castro, sabihan niya yung ibang bansa na wag sisihin si Bongbong. Na mabait si Bongbong. Malinis ang kamay ni Bongbong. Walang bahid yan. Sabihin niya ngayon, papaniwalain niya. Kasi sasabihin ng ibang leaders, tanga ka ba?
ka ba? Napakahirap ng bansa ninyo. Tingnan nyo, nasa dulong-dulo na nga kayo. At sa pinaka-corrupt na bansa sa buong Southeast Asia, pangatlo kayo. O tas sasabihin mo, malinis yung presidente nyo. Ma'am, amidst the situation that we have now, like yung mga issue, corruption, rallies here, there, yung kanya-kanya ng air ng grievances or disappointment yung mga Filipino. As Vice President, ma'am, what else could be done? I mean, there's ICI, ang dami na nagrarally. Ano bang pwede pang gawin, ma'am? Alam mo, ma'am, as Vice President, akala ko Vice President, ma'am. As Vice President, sa amin, ma'am, well, we talk about it, ma'am, because lahat naman tayo merong constitutionally protected freedom of speech and expression. And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata. In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat sa mga ginagawa mo. Para, number 1, nakokorek mo yung sarili mo. Number 2, responsive yung ginagawa mo. Number 3, relevant siya sa bayan kung ano yung ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Mr. Bilyonaryo, sino may-ari ng bilyonaryong? Hindi ko rin alam. Hindi mo rin alam. Kasi nagtataka talaga ako of all the names, no? Business is the bilyonaryo. Business. Ano yun, pampaswerte? Kasi may swerte sa pangalan. Kinungso yung... Alam nyo ba kung bakit sarcastic si Inday Sara sa bilyonaryo? Kasi sabihin ko na ba? Kasi di umano itong bilyonaryo na ito ay ang isa sa mga may-ari nito ay isa sa mga involved sa corruption ngayon. Hindi ko na sabihin kung sino, pero kaya inaasar niya. Ba't ba bilyonaryo tawag sa inyo? Bakit ba bilyonaryo yung ano nyo? Tsaka bakit ba yung ano kayo sa akin, yung laging masama yung report nyo sa akin. Kasi nga may yung yung isa sa mga satanas sa Pilipinas, di umano na may-ari niyan merong ibang nagpo-post na may-ari pero meron talagang pinaka-may-ari sa likuran niyan, di ba? Parang yung sa Rappler dati, di ba? Sa Rappler parang may investor sila na na foreigner na bawal sa local media, di ba? Parang ganon. Pangalan ninyo? Okay. Any more questions? Ma'am, ikaw ma'am, wala kang tanong sa akin, ma'am. Ang layo ng biyahe namin, lahat niyan nila ba? Tapos wala kang tanong sa amin. Ma'am, wait. Magtanong ka, ma'am. Miss Queenie, Simiro, EBS-CBN. Yan, ma'am. Missing pa yan siya ng maaga, ma'am, para tumayo dyan sa tabi. Pagtrabahuin mo yan siya, ma'am. Yes, ma'am. You mentioned earlier na narrative po ng mga anti-Sara Duterte, yung that you are pro-China. But what exactly, ma'am, is your stand on this continuing harassment by Chinese Coast Guard against our Philippine vessels within Philippine territory? Yes, ma'am. My stand is meron tayong arbitral award. Meron, nanalo na tayo doon. That is clear. Nakita yan ng buong mundo. And we need to assert that through diplomatic channels. Uupo. Because the harassment in the West Philippine Sea, it does not comprise the entire relationship natin sa China.
Meron naman tayong problema sa iba't ibang bansa, mami, hindi lang sa China. Pero ang ginagawa natin ay dinadaan natin sa Department of Foreign Affairs. Umuupo yan sila doon, pinag-uusapan nila yan doon. So, yan yung karapat-dapat na gawin ng isang gobyerno kapag meron silang problema sa ibang bansa. Hindi lang sa China. It has to go through the diplomatic channels. Pinag-uusapan yan. Hindi yan pinaglalabanan doon sa dagat. Do you think, ma'am, your father during his term as president was able to do this, talagang panindigan yung arbitral ruling na meron ng Pilipinas against China? Hindi ko alam, ma'am, kung ano ang records ng Department of Foreign Affairs at the time of the term of President Rodrigo Duterte from 2016 to 2022. There should be some sort of records there kung ano na ang nagawa ng DFA para umupo with the People's Republic of China with regard to this arbitral award. But more than asking about kung ano ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte is asking kung ano ang ginawa ng present administration about that arbitral award and pushing for that decision. Oo nga naman. Sinisisi nila si Pangulong Duterte na hindi niya pinush through or pinush yung arbitrary decision. Bakit ngayon ganun din naman? I mean, sa mga interview, they are pushing pero wala rin naman silang ginawa doon sa yung katulad niyan, yung kaibigan nating Amerika, hindi rin naman sila nagpapatulong sa Amerika na i-assert yung yung pagkapanalo natin diyan sa UNCLOS, di ba? Bakit kay Pangulong Duterte sinisisi nila? Pero ngayon, parang wala rin naman silang ginagawa kasi bomba-bomba pa rin naman tayo. Nandito na ang Amerika. Kakampi tayo ng Amerika. Pero, binubugbog pa rin tayo dyan. Kala ko ba magagaling sila? Meron tayong, panalo tayo sa UNCLOS, ganyan. Bakit hindi nila ma-impose sa China? Hindi daw in-impose ni Pangulong Duterte tapos sila hindi rin nila ini-impose. Anong klase yun? Ma'am, there's a polling question here from one of the members of the OVP media, kay Red Mendoza ng Times. Ma'am, your comment daw po sa pagbansag na pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barzaga of Cavite, especially with his antics last weekend. Hindi ko... Okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barzaga because of the campaign in Cavite in 2022 dahil unit team siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya hindi sila for the unit team. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara only. Pero si Congressman Kiko Barzaga was for the unit team. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nagkita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man, pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng unit team sa kanila, sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko pakawala si Kiko Barzaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung
prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi uniteam yun ha. Si Kiko Barsaga, uniteam. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. 'Di ba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? So no, I do not control Congressman Kiko Barsaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number 1, hindi natatakot, at number 2, hindi nabibili ng pera. Anyone? Sir? Roel Barreño po, Philippine Star, ma'am. Maayong hapon. May hapon, sir. May ikakalakas pa rin po ba yung lindol sa Pilipinas Uy, kesa doon sa bako. lindol sa nangyaring skandalo ng corruption, ma'am? Let's give Jezo Adersola. Baka meron pang ibang sunod. Yes, ma'am. Yes, magandang hapon. Finally. Vice President. Ma'am, I would just want to ask, with the alleged destabilization and then yung rally natin, ma'am, left and right, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga lumabas, ma'am, mga young ones, makikita natin mga estudyante. Ma'am, sa tingin nyo, ma'am, with what is happening now, magpapatuloy pa to, ma'am? Alam mo, ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang, ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko na totoo yan. Wala naman destabilization eh. Meron lang mga nagrereklamo. Meron lang mga dismayado na gusto siyang paalisin na sa pwesto. Like, mag-resign ng sarili niya. Kasi nakikita naman ng tao na parang hindi naman niya talaga kaya na i-lead itong bayan natin for 3.5 years. Wala naman nangyari talaga sa Pilipinas. As in, wala. Puro kahayupan na nangyari sa bayan. Puro pagnanakaw eh. So, ang tao, alam ng tao na hindi na siya effective. Alam ng tao na hindi na siya dapat pagkatiwalaan. So, bakit nandiyan pa siya? Mag-resign ka na lang. Parang naikiusap ang tao sa kanya na mag-resign kasi tao naman ang nagboto sa kanya dyan eh. So para sa kanila kasi destabilization yon. Para sa kanila, pag nag-post ka ng something, inciting to sedition na yun. Well, in fact, nagpapahayag ka lang naman ng iyong pagkadismaya. Kasi, putang ina naman, kung maganda naman yung ginagawa niya, bakit mo sisirain? Sabi ko nga sa inyo, kung nagawa ni Bongbong Marcos, kahit hindi namin siya binoto, kung nagawa ni Bongbong Marcos yung Pilipinas, napaganda niya, mas maganda pa sa ginawa ni Pangulong Duterte, siguro kahit bubog pa sinisinghot niyan, wala akong pakialam eh. Kahit lumulunok pa ng pako yan na may kasamang may kasamang Coco Lumber, wala akong pakialam. Kahit na ano pang tama sa utak niyan, basta ang Pilipinas, dinala niya sa maayos yung mga proyekto ni Pangulo, diniretso niya. Basta walang korupsyon, pinaganda niya ang Pilipinas. Kahit sino yan, kahit si Leni Robredo, kahit si Leila de Lima pa yan eh. Kahit sino pa yan, basta ganun ang gagawin sa bayan Pilipinas, bakit ka magagalit? Ba't ka magrereklamo kung maganda? Kaya ka nga nagrereklamo kasi hindi naman tayo mga komunista na lahat na lang ng presidente mali. May presidente naman tayong sinuportahan, si Pangulong Duterte, di ba? So ibig sabihin, ano naman tayo? Kung nakikita natin na maganda direksyon ng Pilipinas, bakit hindi natin susuportahan? Putya, 3.5 years. Kayo mismo hinahamon ko, mag-isip kayo ng mga nagawa ni Bongbong sa Pilipinas. Pag may naisip kayo, napakahusay ninyo. Kasi sa totoo, katulad yan si Kiko Barsaga, di ba? Gustong tanggalin ng mga
congressman sa Congress. Gusto siyang i-expel, ethics complaint, blah blah blah, 20 plus na congressman ang nagpetisyon na i-ethics siya. O, ngayon, sa tingin ninyo, si Kiko Barsaga natatakot? Hindi nga natatakot si Kiko Barsaga, binabangga niya yung Speaker of the House eh. Yung bagong Speaker of the House, binabangga, anak ng presidente, si Sandro Marcos, kinukupal niya eh. So, ibig sabihin, itong batang ito, hindi to takot na mawala sa posisyon. Hindi to takot. Kasi ang natatakot lang mawala sa posisyon, yung nakikinabang sa posisyon. Oo, kasi ito si Kiko Barsaga, pwede na nilang i-zero yung budget niyan. Pwede na nilang patayin yung yung career niyan ni Kiko Barsaga by not giving him funds eh. Kasi nasa Speaker of the House yung power of the purse eh. O pwedeng, lahat ng proyekto niyan walang approve. Hindi ba? Masisira siya sa kanyang distrito. O, ngayon, hindi siya katulad nila Frasco, ng mga pumirma kay Inday Sara na takot mawalan ng pera para sa distrito, ibibenta yung kaluluwa, pati yung prinsipyo. Si Kiko Barsaga, sa nakikita ko, hindi siya natatakot na matanggal kasi nga, hindi naman siya magnanakaw eh. Ang natatakot lang matanggal sa Kongreso, ang natatakot lang matanggal sa kapangyarihan, yung mga yumaman sa kapangyarihan, yung mga magnanakaw. At inaabuso yung kanilang kapangyarihan para gipitin yung kalaban at makapagnakaw habang panahon. Habang tumitibok ang puso ng mga putang ina niyan, magnanakaw sa Pilipinas siya. Yun ang takot mawala sa posisyon. Si Kiko, tanggalin mo yan bukas sa Congress, okay lang yan. Mayaman naman yan eh. Hindi na, magkano lang sweldo ng congressman eh. Ang sweldo ng congressman, 250,000 lang. Pucha, baka mas malaki pa, mas malaki pa yung kinikita ng mga yan sa negosyo nila eh. May mga negosyo yan sigurado. So, ang ibig kong sabihin, si Kiko Barsaga, tinataya niya ang lahat kasi nga, he has nothing to lose. He only has the position as congressman to lose na ano ba naman benepisyo mo dyan sa pagiging kongresista kung hindi ka rin naman, kung magnanakaw lahat ng kasama mo, bulok lahat ng kasama mo, tapos pati ikaw bubulukin nila para lang makakuha ka ng pera. Wag na uy. Sa nakikita ko, yun ang mindset nito ni Kiko Barsaga eh. Kaya wala siyang pakialam, matanggal siya sa Kongreso. Baka pag tinanggal nga nila sa Kongreso, mas lalo pang sumikat yan eh. O, di ba? Mga bopol. So, ang takot mawala sa posisyon, yung mga congressman na magnanakaw. Yung presidente na sakim sa kapangyarihan, sakim pa sa kayamanan. Hindi pa hindi pa na kontento sa ninakaw ng mga magulang. Tinaasan niya pa yung record ng kanyang tatay. Diyos ko po. O yun na katulad nga si Inday. Sabi nga ni Inday, wag niyo akong bigyan ng budget, pakiko. I-impeach niyo ako, pakiko. Hindi ako makatakbo na sa 2028, pakiko. Walang pakialam yan. Kaya nga sabi nga nila, kung ang taong walang ginagawang masama, walang pakialam yan. Walang pakialam, walang yan. Hindi kinakabahan sa inyo yan. Ang pansin ko, yung destabilization na word, na salita, nanggagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi, nai-insecure sila at natatakot sila. Kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ayoko na magsalita, ma'am, kasi baka matuto na naman sila sa akin, ma'am. Tapos, pag natuto sila sa akin, di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Meron bang mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na, Makabayan, yes. Number 1. Yan talaga ang vision ng Makabayan. Pabagsakin ng gobyerno kasi gusto nila mag-take over. So kung meron man grupo na nagmi-meeting para pabagsakin ang administrasyon, ang gobyerno, Makabayan yon. Wala nang iba. Lahat ng iba dyan, wala nang meeting yan. Nagpapahayag yan sila ng nararamdaman nila ng galit sa pangyayari. Wala yan silang sinasabing iba na oust or ano bang tawag dyan, paggawa ng masama sa presidente o panggulo sa gobyerno. Wala. Nagsasalita lang yan. Lahat ng mga tao ng kanilang, nagsasabi lang sila sa galit nila.
Tayo pala. Kasama na ako dun, ma'am. Nagsasabi lang nga kami. Tayo, sa galit natin. Any more last question? Okay, final on my end po. Vice President, ang init ngayon ng flood control din. Kung halos Luzon, Visayas, and Mindanao din gusto nilang ipa-check, no? Sa tingin nyo, aside from the flood control, ano pa ang mga dapat sigurong tingnan o i-check aside from these flood controls? Thank you. Yung una nang sinabi ko, ma'am, no, yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education, where diyon natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap sa School Building Program Fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganun? Road repairs. Road repairs? Road reblocking, no? Ang tawag dyan? Oh, yan, ma'am. Nakikita ko yan lagi, ma'am. Sa highways, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year. Ayos, sirain, ayusin, sirain. Yan. Okay. Last question. Marisol. Ma'am, kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit, may ilang grupo ng panawagan ay Marcos resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Because when you are president or vice president, you consecrate yourself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, ibibigay mo na yung sarili mo sa bayan. Ibig sabihin nun, yung katawan mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Yung pag-iisip mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Therefore, pag sinabi ng bayan na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng magsabi ng hindi. And therefore, that is betrayal of public trust. Na pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Ang ginagawa nila, naghanap sila ng mga tao na aatakihin nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. So hindi niyo rin supportado, ma'am, yung panawagan ng ilang grupo na Marcos? Never ask him to resign. That is a pointless call, Malabo yun kasi nga, in the first place, she could have been the president kung gusto lang niya ng presidency. Ayaw nga niya eh. Magmi-mayor nga lang yan. Sila nga lang nagpilit eh. So, yung magko-call siya for resignation at saka hindi ka rin uubra. I mean, hindi rin maganda tingnan for delikadesa na pag-resignin mo siya tapos ikaw yung papalit. Di ba? Pangit naman yun. So, I don't think na itong mga Duterte na to, masyadong maprinsipyo itong mga to. Palagay ko naman talaga malabo. Napakalabo nung ano nila na yun. Nung pinapalabas nila na si Inday Sara is trying to grab the presidency. In the first place, it could have been hers. Tumakbo lang siya sana noong 2022, kanya yan eh. Kung talagang gusto niya. Pero ayaw nga niya eh. Tatangan nyo talaga, no? Hindi magre-resign yan. Nakita nyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 25. Ilang years yung senior? 20. 20 years? Yeah. Oh. That is a pointless call. 20 years. Tingnan nyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. So, Marcos resign is a pointless call. That is why I am asking him to do his job, of which
of course, alam na nating lahat na hindi niya ginagawa. Oh, di ba? Yun yung sinasabi ni Inday. Oh. Yung tatay, ganun eh. So, ganun din yung idol nga niya. Puta, patay na nga, kinakausap niya pa eh. Ibig sabihin, idol niya talaga. Sa sobrang idol niya, putya ka na siguro pag lasing siya o baka pag medyo masarap ang ulam, kinakausap niya. O, sabi ko kasi, ang tatay magnanakaw, nanay magnanakaw, anong gagawin ng anak? Oo, sigurado kung ano yung ginagawa ng magulang, siya din ang ginagawa ng anak. Last. Ano oras? Wala na kasi tayong gagawin pagkatapos nito. Ano ba gagawin natin pagkatapos nito? Wala na, di ba? Ay, meron pa pala. Ano oras natin? 4:00. Oh, akala ko mag-misa na after. Di ba 5:30 yung misa? Okay. Sige, ma'am. Regarding lang po sa proposed budget for 2026 ng OVP, with the project or program of OVP here in Zamboanga City, kung meron man po, be affected if ever mabawasan o totally tanggalin po nila ang budget for OVP sa 2026? Yes, ma'am. Antayin ko na lang yung sagot mo. Ay, antayin ko... Ayun. Okay na yun. Diba? Malaman. Lahat nasagot niya. At saka ang kagandahan dito, pinahihinto na siya, pero sabi niya, hindi, sagutin natin. Oo, bayaan mo sila maubusan ng sagot. Putang ina, alam nyo, kaya kong sagutin lahat yan. Si Bongbong, limitado. Advanced question pa yata yan. Pag tinanong mo, utal-utal. Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap. Oo, ganun yan. Ganun magsalita yan. So, walang kakwenta-kwenta. Hindi ba? Kita mo naman ng future president natin, si VP Sara, na anything you throw at her, she can articulate ng sagot na maayos at alam mong walang kaplastikan, walang kasinungalingan. Oh, di ba? I hope you enjoyed. Ako I did enjoy yung kanyang mga sagot. Lagi akong excited kapag kami mga ganitong press conference si Madam Vice President kasi nga sigurado ako kumukulo na naman ng tumbong neto ni Claire Castro at sasagutin na naman niya ng mapalbalagbag lahat ng mga pinagsasabi niya ni Inday Sara. Na Diyos ko po, sigurado ako na siyempre sabi nga nila, yung mga bobo, you do not let them talk because kahit gano'n sila mag-practice sa sobrang tanga nila, sabi nga, may kasabihan nga na kapag nagsisinungaling ka, you will have to make more lies para pagtakpan yung mga previous lies mo. So you'll end up sabi nga kahit na anong galing mo magsinungaling, because you are lying, mahuhuli at mahuhuli ka dahil nga nagsisinungaling ka. Pero kung katulad ka nito ni Inday Sara na puro katotohanan yung lumalabas sa kanyang bibig, kahit paikot-ikutin mo, it's the same answer over and over again. Pare-parehas yung kanyang prinsipyo, yung consistent siya. Hindi katulad dito ni Claire Castro sa sobrang bobo niya at sa sobrang sinungaling niya. Katulad na lang kay Magalong, sinabi niya nung una investigador, biglang hindi na investigador. Yan ang problema. When you spit lies, you have to make more lies para pagtakpan yung mga kasinungalingan mo. And you'll end up mukhang tanga. Oo, kaya lagi siyang nakokontent Lagi siyang binabatikos ni Libayan dahil puro kabobohan ng lumalabas sa bibig ng alin na yan. Anyways,